papuri na nararapat para sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat, Father God. Alam namin na may plano ka behind all of these sins, Panginoon. May plano ka at purpose ka para sa bawat isa. At lahat ng nangyayari, Panginoon, ay nasa will mo, or Lord God. Thank you, Jesus. So, sige po, ikot po tayo. Kamayan po natin ng bawat isa. Batiin po natin ng magandang umaga ang lahat dahil mabuti ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. God is good! Thank you, Lord Lord God. God. Hallelujah. Fill this place, Lord God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. Hallelujah. I want to see you. Open the eyes of my
Panginoon, dahil hinayaan mo makita namin ang iyong pagmamahal, Panginoon, nananatili hanggang magpakailanman, Panginoon. Walang katapusan, Lord God. Walang pinipili, Panginoon. Maraming salamat. Dahil nandito ka, Panginoon, we know that God is here. Amen. Church, patuloy natin papurihan ng Panginoon. Let's sing the highest praise because God is here. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tanda ba kayo? Napuri sa Amen. Panginoon. Sing Him Yes, the highest praises. If you have a voice, declare that God has the power. And Amen. God has the all authority from heavens unto earth. Dahil ang Panginoon natin ay nandito at saan man dako ng mundo. God is here. Hallelujah! Open our eyes, Lord. We want to see you. Hallelujah, Lord! Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. Open our ears, Hallelujah. Lord. We want to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Oh, 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 oh. Jesus! Oh, oh, oh. Open the eyes. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open the ears, Lord. Open our ears, Hallelujah. Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Hallelujah. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Oh, 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 oh. Jesus. Hallelujah. Open the gates. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Open the heavens. Hallelujah. Pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here.
muli po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Na nararanasan namin sa mga oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord God, sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago, Panginoon. Thank you, Jesus. We praise you. We honor you, Lord. The splendor of the King, Lord in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yes, Jesus. Age to age he stands, and timelessly he stands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Oh, how great is our God, is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great, hallelujah, Lord. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing. Oh, how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all
how worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yes, Lord, you are a great, great Father, Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Tunay, Lord, na ikaw ang naghahari, Panginoon. Hindi lang sa aming mga buhay, kundi, Lord, sa iyong simbahan, Panginoon. Lord God, kasama ka namin, Panginoon. Kasama ka namin, Lord God, sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, Panginoon. Lord, ikaw ang madakila, ikaw ang makita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa nag-iisa mo lamang kung makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Sigaw man ng mga nagtagumpay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Manatili po tayong nakatayo at makibukas sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangang-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Lumipat naman po tayo sa aklat ng Philippians chapter 2, 8 to 11. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalulhati ng Diyos Ama. Sa Diyos ang papuri sa pagkabasa ng kanyang salita. Good morning. Praise God. Pakibati po ng ating mga katabi ng isang magandang umaga na nakangiti. Lagi ko po sinasabi yan eh. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa ating pong praise and worship. Kasama po natin ang libu-libong mga anghel na nagpupuri at sumamba sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Ganda, galing. Praise God. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naiiyak ako sa presensya ng Panginoon. Sa ating pong praise and worship. So, isang magandang umaga po muli sa ating lahat. At tayo po muli ay nagkasama ngayon pong June. No? June tayo ngayon, no? Munti ko makalimutan, nakala ko July na tayo eh. Kasi ang bilis talaga ng panahon. No? At tayo po ngayon ay, ang ating pong theme this month ay Christ, Strength, and Power. Oo. At kung titignan po natin ang ating pong theme this year, napakaganda. No? Kasi ang theme po natin this year ay Christ-like life. Oo.
Christ-like life. At yun po dapat ay lagi natin pong isa sa puso, isa sa isip, yung pinaka-theme po natin this year na tayo po ay hinuhubog araw-araw sa ating po mga buhay. Sabi nga po, from glory to glory, He is changing us. Patuloy po tayong binabago ng Panginoon upang tayo po ay magiging Christ-like. Tayo po ay magiging katulad ng ating pong Panginoon Jesucristo. Ang ibig sabihin po nito yung ating karakter, hindi po yung physical, kundi po yung ating pong karakter, inner. Inner po nating buhay ay maging katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, tandaan po natin, dahil ang diablo, ang kaaway talaga ng Panginoon o ng Diyos po natin, ay kanya po itong pinipervert o kanya po itong binabaliktad yung salita ng Panginoon. Tandaan po natin na si Satanas ay alam din po ang salita ng Diyos. Oo, ang mali po doon yung ating paniniwala dati na kapag ikaw ay nagsisimba lang o ikaw ay masasabi mo ikaw ay Kristiyano, ikaw ay may crucifix, ikaw nga po minsan ay may nagtatato ng Christ, ay hindi po tayo kakalabanin ng kaaway. Mali po yun. Kundi ang salita ng Diyos ay binabaliktad ng kaaway. Kaya katulad po ng theme natin, Christ-like life. Ang nais ng salita ng Diyos, ang nais ng Panginoon maging katulad tayo niya, maging kawangis tayo ng Panginoon. May balik tayo sa original. Pero ano ang ginagawa ng kaaway? Nais niya itong babalik ta rin upang hindi tayo maging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay magiging kamukha pa rin ng dati nating pamumuhay ng mundo pong ito. Kaya yun po ang lagi natin tatandaan na minsan po nakakalimutan ng mga Kristiyano na meron pong spiritual battle. May labanan araw-araw. Spiritual po ang espiritu po ang ating kaaway. Kaya nga ang sabi sa we wrestle not against flesh and blood, but against the rulers and against the principalities. Tayo po'y nakipag-wrestle. Pag sinabing wrestle, wrestling. O kapag ka-wrestling, mapapanood mo yung wrestling, di ba? Talagang ang hirap. No? Ng isang sports pong yan. Pero yun po ang kaaway na tayo po'y nakipag-wrestle. Pero maraming salamat sa Panginoon kapag tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa ating pong Panginoong Diyos, ang labanan po ay hindi sa atin, kundi po sa Panginoon. Amen? So this month of June, Christ's strength and power. Ang gusto po ng Panginoon sa atin po, yung kalakasan natin at ang kapangyarihan po natin ay makakamtan ng bawat isa sa atin sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Napakaganda ng ating awitin, no? Yung how great is our God. He is the name above all names. At yun po talaga ang topic natin this morning. Ang title po ng ating pag-aralan sa umaga po ito ay What's in Jesus' Name? Ano po ba ang meron sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? So, ang pangalan po ay napakahalaga. Maging ang ating mga pangalan, maging ang ating mga apelyido, napakahalaga po yan. Oo, at ang ating pangalan na napakahalaga po na dapat po ay kumbaga sa ano po ay makikilala yung ating pangalan. Parang katulad lang yan sa basketball player na namatay, no? Hindi masyadong kilala yung kapatid nung yung namatay na yon, pero dahil sa kanyang kagalingan, galing mag-basketball, at siya po ay nalunod, namatay, nakilala ngayon ang kanyang pangalan. Bakit? Yun. Kaya mayroong kahalagahan dun sa pangalan. Maging sa bawat isa sa atin. Na ang pangalan natin dapat, lalo na po tayong mga Kristiyano, dala-dala natin sa ating mga buhay ay ang Panginoon. Na dapat, mayroong nga nagtatanong, yan ang Kristiyano. Yung mga nagsasabi, yan ang Kristiyano. Pero meron naman magsasabi, yan ba ang Kristiyano? Kristiyano ba yan? Yan. So yun po ang iniingatan ng bawat isa sa atin.
Amen? Praise God. So, what's in Jesus' name? Ang pangalan po ng ating Panginoon Kristo ay napakapangyarihan. At lahat na po nasa Kanya na. Pero ang sabi po dito pangalan po ito dapat ay bigyan po ng kahalagahan sa bawat isa sa atin. Ang text po natin ay makikita po natin sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Ang sabi po dyan, sa English po, a good name is better than fine perfume. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Ang sabi nga doon. So, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. Pag mamamahaling pabango, mapapalingon ka kasi ang ganda ng amoy, no? Sa may mga commercial minsan, di ba? Axe lang nga napapalingon yung mga girls doon sa hinahangaan nilang lalaki dahil sa pabangong kanyang ginagamit. Pero ang sabi rito, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. Kaya, ang pangalan po natin ay maging sa atin po ay napakahalaga. Kaya pag nabanggit yung pangalan natin, ano kaya naging reaksyon ng isang tao? No? Pag nabanggit yung pangalan natin, ano kaya ang mabivisualize kaagad ng isang tao? Ay pag nabanggit yung pangalan mo, masabing, ay oo, yan ang napakabait niyan, ayan, napakabait niyan, pero aswang pala. Ay, hindi. meron akong narinig na ganyan. Napakabait niyan, napakabuting tao niyan. Madaling lapitan yan. Kahit hindi yan, walang pera yan, madaling lapitan. Kasi napakabait yan. Pag nakita ko lang yung taong yan, ay parang lumalakas na ako. Pero pag may pangalan, sino yan? Ay, yun. Pangalan pa lang, parang nadidismaya na ako. Pangalan pa lang, binibisualize ko na kaagad na hindi ako lalakas dyan, na hindi ako mapagpala dyan. So napakahalaga na ang ating pong pangalan, na dapat po ay maingatan po natin ang ating mga pangalan. Amen? Praise God. Hallelujah. Pag nabanggit po ang pangalan natin, napagpala po ang bawat isa. Amen? Praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, napagpala ako sa iyo. Kahit yung wala dito, napagpala kami sa inyo. Amen. Hallelujah. Kaya napakahalaga yung mabuting pangalan. Praise God. Kaya siguro yung iba, pinapalitan ng pangalan, ano? Pag napunta ng US, Brother Ramon, ano maging pangalan mo sa US? Don Ramon ka na. Praise God. Ako po, Alejandro. Pero pagdating sa Manila, Alex. Pagdating doon sa aming probinsya, Andong. Sabi nila, pangit naman yan. Parang matanda na. Hindi, pwede na. Edad na tayo. Andong. Si Lolo Andong. Praise God. Hallelujah. Then sa Proverbs chapter 22, tanda natin, pangalan. Napakalaga ng pangalan. Proverbs chapter 22 verse 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan. Malinis nga ba yan? Kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kaya kahit wala tayong maletang kayamanan, basta malinis ang ating pangalan. Amen. Pero mas mabuti, meron din tayong maleta. Para paglipat natin, ay talagang maganda na yung church natin. Praise God. Hallelujah. Pero sabi doon, mas maganda. Mas mabuting piliin mo na magiging malinis ang pangalan kaysa sa pilak o ginto o anumang kayamanan. Bagamat kailangan natin yan. Mas maganda yan, malinis na yung pangalan mo,
Meron ka pang pilak, meron ka pang ginto, meron ka pang kayamanan. Saan ka pa? Amen? Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po'y patuloy na magamit ng ating pong Panginoon. Nung last Friday, nandun kami, nag-overnight kami doon sa mga kaibigan ni Sister Eva. Ganda ng bahay. Ang milyon, sabi ko, pambira. Pintuan pala ito, church na namin. Ang ganda. Talagang mayaman, na pinagpalang ng kayamanan yung isang classmate yun, batchmate ni Sister Eva. At doon po kami, na-invite po kami doon, para kaming nasa hotel, para kami, walang ginawa doon, kundi magkukwentuhan, magbibidyoke. Hindi masamang magbidyoke. Basta, ang kinakanta natin ay hindi para sa, kumbaga sa sumusobra na ba. Kasi may mga kanta din namang mga love song. Lalo na kapag naalala mo yung mga love song dati, kaya yun ang mga kinanta natin doon. At pagkatapos, kwentuhan, pahinga. At kailangan din natin talaga magpahinga sa ating pong physical na mga pangailangan. No? Hindi po masama yun. Kasi ang gusto din ng Panginoon na tayo po yung mag-enjoy life. Pero enjoy na hindi po sa sanlibutan, kundi enjoy na kasama natin ang Panginoon. Medyo usapin po yan. Medyo pong usapin. Okay. So nabanggit ko lang po. Pero sabi ko nga, kapag tayo lahat ay yumaman din. Yan. Mayaman na tayo, di ba? Lalo na pag pinagyaman pa tayo ng Panginoon. Amen. Gagamitin natin ang kayamanan yan para po sa ating Panginoon. Minsan maiisip mo nga, no? Minsan naiisip ko na kapag tayo ay magiganyan ang ating pong pamumuhay, praise God, na tayo po'y patuloy pong magpapagamit sa Panginoon. Kasi dalawa lang naman yan eh. Ang tao kasi pag yumayaman na, nakakalimutan ang Panginoon. Oo. Pero tayo, praise God, pag yumaman tayo, magpatuloy tayo magpapagamit sa ating pong Panginoon. Magpapatayo tayo ng maraming churches. Hindi lang sa salita, kundi talagang ay dapat po sa gawa. Amen. Praise God. So yun po ang napakahalaga doon sa pangalan. At yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, yun po ang pinaka-the best sa lahat. Dahil sa kanyang pangalan ay marami pong napapaloob doon. Alam niyo po kapag napag-aralan pa natin, medyo mahaba siya. Pero mula Old Testament hanggang sa New Testament, nandoon yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pangalan, ang sabi nga doon, every knee, sa ating pong, mamaya mababanggit natin yon doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, prophesied po yon. At nangyari, dito sa New Testament, at yung kanyang pangalan po, sa kanyang pangalan, ang lahat po ay luluhod, ang lahat ay magsasabi na siya po ang Panginoon. For the glory of the Father. Kaya yun po ang pinaka-powerful, pinakamahalagang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. At sabi nga po sa Acts 4:12, wala nang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng bawat isa, kundi sa pangalan lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang napakahalaga na pangalan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ngayon po this month, Christ's strength and power. Dalawa lang po ang nakabanggit dito eh. Christ's strength and power. Sino pong gusto ng kalakasan ng Panginoon? Amen. Sino po ang may gusto ng kapangyarihan ng Panginoon? Dalawa lang. Pero alam niyo po, hindi lang yan ang nais ng Panginoon na ibigay sa atin. Kung anong meron siya, ay hindi niya pinagdadamot upang makamtan po natin. Nais ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ibigay ang lahat para sa atin. Magulo ba ang buhay mo? Gusto mo ba ng kapayapaan? Ibibigay yan ng ating pong Panginoon. Para bang nahihirapan ka, ang Diyos, ang Panginoon, ang magbibigay sa atin ng wisdom. Amen? Kung tayo po ay nalulungkot, sino dito ang nalulungkot?
Parang nasabi mo, nalulungkot ako kasi konti na lang kami. Daming nawala. Huwag tayong malungkot dahil dadami pa rin tayo. At dadami din sila kung sila magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun lang po yun eh. Naalala niyo si Barnabas? At saka si Pablo? Doon sa Acts, naghiwalay sila eh. Naghiwalay din ang mga Kristiyano doon. Pero sa paghiwalay nila, nagpatuloy sila pareho. Amen? Kaya sa atin po, ano na yan eh? Ano na yan ng church? Kami nga noon eh, yung sa maliit yung church na pinag-anuhan namin ni Pastor Alan noon, sa Mountain Remover Fellowship. This mountain shall be removed. Yan pang team song namin noon eh. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. Nung bandang huli, mga taong na-remove. Hindi ang mountain. Ang mga taong na-remove. Oh, praise God, hallelujah. Makita mo, nagtayo ng ibang church, yung mga umalis. At kami din, nagpanibago na naman kaming gawain. Jesus Christ our banner, na Ninang Lerma. Kasama. Oo. Kaya wag tayong malungkot. Amen? Dahil merong pa rin dakilang plano ang bawat isa sa ating mga naiwan po rito at mayroon ding dakilang plano ang Panginoon sa mga umalis po rito. Amen. Hallelujah. At ang Panginoon po natin, ang ating pong Panginoon ay ang ating pong patuloy na pinaglilingkuran. Amen? Kaya hindi ito ang dapat na magbigay ng kalungkutan sa atin. Kasi ang Panginoon ang nag-aalaga sa ating lahat. Amen? Kung hindi natin kayang alagaan ng tao, ang Panginoon ang mag-aalaga sa lahat ng tao. He is the great shepherd. Amen. Hallelujah. Magpatuloy lang tayo lahat sa paglilingkod sa Panginoon. Ang nakakalungkot lang kapag iba na ang destinasyon ng isang tao. Pero kung pareho lahat sa Panginoong Jesucristo ang tinataas. Amen. Hallelujah. Ang ating pong ang Panginoon po ay sa bandang huli ay malulugod pa rin po sa bawat isa sa atin. At sabi nga, magkikita na lang tayo sa langit pareho. Amen. At pagdating na natin doon sa langit, nakita natin, ay, bababa ako kasi hindi ko gustong mukha nito. Hindi po. Amen. Hallelujah. Lahat pinawi lahat ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan at siya po ang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Yan po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kakaiba siya. Amen. So, ang sabi po rito, meron po rito, paano po ba naging, ano po ba ang napapaloob sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo? Number 1, in Jesus' name, no one has ever been appropriately named than Jesus. Wala pong magiging para bang eksakto, suitably, o kaya sabi po rin ng appropriately o properly, no? Angkop, no? Maging angkop sa pangalan, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po talaga. Wala nang ibang pangalan. Kaya wala nang ibang pangalan, tayo'y naligtas dahil kay Jesus Christ. Wala na tayo, hindi tayo nakatanggap ng biyaya kung hindi dahil kay Jesus Christ. Dahil sa biyaya sa kanyang ipinagkaloob sa atin. Sabi nga ni Sister kanina, na tayo dapat ang mapaparusahan dun sa natin sa rewind. Tayo mapaparusahan, pero si Jesus Christ ang nibigay ng kanyang buong buhay para sa atin, para tayo po ay maligtas. At upang tayo po ay patuloy nakakapaglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Nang dahil sa biyaya ng Panginoon, ay tayo po ay nakakapagpapatuloy sa paglilingkod. For He is our strength in times of our weaknesses. Amen. Hallelujah. Sa ating pong mga kahinaan, siya po nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Number 2,
Sa kanyang pangalan, in Jesus' name, who is the heart of our faith and hope. Ang pangalan lamang ng ating Panginoong Kristo ang sentro ng ating mga puso, of our faith. Ang ating pananampalataya po ay nasa Kanya lang. Amen? At yung ating pong paglilingkod, ating pananampalataya ay sa Kanya lang. Hindi po sa ating katabi. Hindi po sa namumuno po rito. Hindi po sa akin, hindi po kay Pastora Alice, hindi po kay Pastor Genesis, hindi po kay Teacher Tina, kundi po ang ating pananampalataya ay sa Panginoon lang. Amen. Kasi kapag may nakita tayong mali sa namumuno po sa atin, na minsan sasabihin natin, mahanga pa naman ako sa Kanya. Pagkatapos nakapagsalita lang ng hindi nyo nagustuhan, nawala na ang inyong pananampalataya. Kasi hinahanap ng tao yung ng mga member ang perfect na pastor, perfect na pastora. Kahit saan ka pumuntang church, walang perpektong pastor. Walang perpektong mga pastora. Nagkakamali din. Hindi tayo Superman. Hindi tayo... Kaya nga, minsan, mayroong isang pastor, pumunta ng CR, at jumingle, umihi. Pumasok ang isang member. Sabi gano'n, Pastor, umiihi ka rin pala. Ano akala mo sa pastor? Hindi na umihi. Ganon minsan ang pagtingin ng tao eh. Kaya yung ating pananampalataya, ang puso ng ating pananampalataya, hindi sa tao, amen, kundi sa Panginoon lang. Amen, hallelujah. Hindi ko alam, baka mamaya nagsasalita na pala ako, nasaktan na pala kayo. Pagkatapos dumasaktan, sabi ko, akala ko ba? Akala ko ba? Yung akala mo. Walang perpekto. Amen? Ang perpekto lang ang ating pong Panginoon. Kaya yung ating faith, amen, nakatuon lang po sa Kanya. Amen? Praise God. At ang ating end and our hope. Ang ating pong pag-asa ay sa Panginoon lang. Hallelujah. Ano ba ang ating pong inaasahan sa buhay po natin? Umasa po tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, amen, ang kanyang mga sinabi, ang kanyang mga promises ay hindi mababali. Hindi niya babaguhin yan dahil yan ang kanyang promise. At sabi dito, ng tao, siya ay hindi katulad ng tao na nagbabago ang pag-iisip. Hindi siya katulad ng taong nagsisinungaling. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya mula ngayon, ay mula noon pala, ang ating pong pagtitiwala, ang pangako, ay sa pangako ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. So yun po ang number 2. Number 3. Giver of peace. Siya po ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Sabi doon sa John chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Yan. Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan ay na binibigay ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Ano ba yung kapayapaan ng mundo? Ano ba yung kapayapaan ng mundo? Ang kapayapaan ng mundo ay panandalian lang. Alam natin yung kapayapaan sa mundo. Siguro sa ngayon kung may problema ka, anong solusyon dito? Gumagawa ng pangsanlibutang solusyon ng isang tao. Pero after nito ay mas lalo nung nadadagdagan ang kaguluhan. Dahil pansamantalang solusyon ng mundo ang kanyang hinanap. Pero kapag hinanap mo ito sa Panginoon,
sa pamamagitan ng pananampalataya kahit hindi ka nagagastos. Pagtitiwala lang sa Panginoon, ibibigay sa atin ang tunay na kapayapaan. Amen. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Meron ako minsan alam na dahil siya ay merong sama ng loob. Gusto niyang matahimik. Gusto niyang pumunta sa isang lugar at doon siya pumunta sa bundok. Nakikita niya ang batis. Tapos narinig niya mga huni ng ibon. Tapos naninig. Pero ang totoo, wala pa rin siyang kapayapaan. Bakit? Wala ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa buhay natin mga kapatid, kahit yung lugar natin pinakamagulo na, yung bang sa gabi, gusto mo nang matulog, merong mga nagbibidyoke. Wala kang, maiinis ka. Pero sa loob nun, meron ka pa rin kapayapaan. Dahil ang ating Panginoon si Kristo ay ang prinsipe ng kapayapaan na ibibigay sa bawat isa sa atin. He is the giver of peace. Giver of peace. Matthew 11:28. Matthew 11:28. Actually, para nabanggit ko na ito dati dito. Paalala uli. No, kasi minsan gusto ng nasalita ng Diyos, paalalahanan tayo kasi madali tayong makalimot. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigitan sa inyong pasanin. Ano ba yung mga pasanin natin? Problema natin. Problema sa sarili, problema sa tahanan, problema sa pamilya. Ay, thank you. Problema sa pamilya, problema napakarami. Problema pa minsan sa church. So napakarami pong kabigatan tayo. Hindi po yan nawawala kasi ang sabi sa Book of John chapter 16 verse 33, in this world you shall have tribulations. Sa mundong ito ay hindi mawawala yung mga kapighatian habang nabubuhay tayo. Magkakaroon lang tayo ng tunay na kalayaan sa kapighatian o problema kapag tayo ay mawala na sa mundong ito. Sino may gustong mawala ang problema? Tsaka na lang. Pero sabi dito, be of good cheer, for I have overcome the world. Magalak pa rin tayo kahit may problema. Kasi napagtagumpayan na ito ng Panginoon. Sino nakapagtagumpay? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang kanyang pangalan. Napagtagumpayan niya na ang mundo pong ito. Kaya kapag dumating yung mga problema, pagsubok sa ating pong mga buhay, ipagkatiwala natin ang lahat sa ating pong Panginoon. At siya nagtagumpay, at ang tagumpay na yan ay ibibigay sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God. So yun po. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan, rest, o kapayapaan. Kapahingahan sa ating mga espiritu, sa verse 28. Okay, sa verse 28, yung spirit natin, kaya nung born again tayo, nagkaroon po tayo ng parabang napalaya tayo. Gumaan yung ating mga sarili. Bakit? Kasi nabigyan ng kapahingahan ng ating mga spirit. Na born again tayo muli, nagkaroon tayo muli ng tunay na relasyon sa ating pong Panginoon. Ni-restore ng Lord yung lahat ng mga ating pong mga kabigatan. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ang kapahingahan po doon sa pangalawa sa 29 ay yung soul po natin. Yung kaluluwa po natin. Sa Bible po ay mayroong spirit, soul, and body. At yung soul po yung 5 senses natin. Then ang ating pong will and emotion. So yan po ang bibigyan ng Panginoon ng kapahingahan. Amen. Kaya kung ano man ngayon yung suliranin mo, problema ngayon sa sarili, amen, yan po ay pagkatiwala natin sa Panginoon,
at kaya pa rin tayong bigyan ng kapahingahan, solusyon ng ating pong Panginoon. Amen? So yun po ang number 3, the giver of peace. Number 4, the name above all names. Sa Matthew chapter 1, verse 18 to 25, okay lang yan. Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Ito ang naganap ng ipinanganak si Jesus Kristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 25 hanggang 25. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose, na kanyang mapangasawa ay ayaw nitong mailagay sa kahihiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. 20. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ito meaning ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Actually, ang ililigtas dapat ng Panginoon, yung bayan niya lang Israel. Pero, nakalagay sa John 3:16, ang sino man sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit dito sa Pilipinas, lahat ng buong mundo. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon na sa pamamagitan ng propeta. 23. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sagol na lalaki at tawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan niya ay kasama natin ang Diyos. 24. Wala na? So hanggang 25 po yun. His name, yan po, ang kanyang pangalan po ay name above all names. Kahit sa lahat ng pangalan, kahit anong uri ng pangalan, pangalan ng problema, pangalan ng anumang uri ng problema na meron tayo, kahit anong uri ng pangalan, praise God, in Jesus' name, praise God, ito po ay lalayo o lalayas sa bawat isa sa atin. Dahil the name above all names. Praise God, ang ating po Panginoon sa Kristo. Number 5, His name is a strong tower, the righteous. Number 5, His name is a strong tower. The righteous run into it. May kanta po yan. His name is a strong tower, the righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. O Most High, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Amen. Sa Proverbs chapter 18, verse 10. His name is a strong tower. Praise God. Isang malakas na muog. Ikaw po doon ay pwedeng mailigtas. Kapag merong baha, kapag merong tsunami, strong tower po yan. Hindi po siya basta-bastang masisira. Kaya kapag ikaw po ang the righteous one, run into it. Kapag tayo po mga righteous, tayo po yung mga tinuwid, pinagbago ng ating pong Panginoon, praise God, siya po ang ating malakas, matibay na muog. His name is a strong tower. Proverbs chapter 18, verse 10. Sulat ko na lang po, no? Proverbs chapter 18, verse 10. Ayan, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Amen. Kaya yun ang kanyang pangalan. Number 6. Last na po ito.
His name has great power and is to remembered from generation to generation. His name has great power and is to remember from generation to generation. Bakit po from generation to generation? Doon po sa Old Testament, nung si Moses po ay tinawag ng Panginoon, ang sabi ni Moses, kung pag tinanong nila ako kung sino ang iyong pangalan, ano po ang sasabihin ko? Ang sabi niya, ang Panginoon, I am who I am. Hindi po nahulugan na yan po ang pangalan niya ay ako. Kaya meron pong mga religion na pinaglagyan ng pangalan ay ako. Meron pong gano'n. Kasi sabi doon, I am who I am. Ang ibig sabihin po noon, I am who I am. Kung ano yung pangangailangan mo, name it. Name it kung anong pangangailangan mo, ako. Sabi gano'n. Kaya kong ibigay yan sa inyo. At yung pangako na yan ay magsimula noon hanggang sa ngayon. At ito po ay pinatunayan ng ating pong Panginoon Jesucristo during His earthly ministry. Ang sabi po sa John chapter 8, verse 58, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Kaya nagpaliwanag doon ang ating Panginoon Jesucristo sa mga tao doon dati sa mga Israel, ako nga. Bago pa lamang ipinanganak si Abraham. Tapos ang sabi nila, bago pa lang ipinanganak si Abraham, samantalang ngayon ka lang, nga si Abraham namatay na, ang aming mga ninuno namatay na. Pagkatapos ngayon, sasabihin mo, ay before Abraham, ay ikaw? Sino ka? Ano ka? Kaya naguguluhan sila noon sa ating Panginoon Jesucristo. Minsan sa ating pong buhay, sa mga panahon din natin, marami pong hindi maunawaan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Maging ang bawat isa sa atin hindi po maunawaan ng ating pong mga kapwa. Subalit, praise God, maraming salamat sa Panginoon at dahil nagkaroon tayo ng Espiritu ng Diyos, hallelujah, na siyang nagpapaunawa sa bawat isa sa atin, nauunawaan natin ng lahat ng ating mga ginagawa sa ngayon ay ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Palapakan po natin ating Panginoon. Yun, ang sabi niya. Kaya sa John chapter 4 verse 25, sabi ni Jesus sa John chapter 4 verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Sabi doon, I am, sa John chapter 4 verse 25, I am the water of life. Siya po ang tubig. Kaya ang sabi niya ng babae na lamang darating ang Mesiyas. Tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ang sabi din po sa siya po ang Messiah. Sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Ang sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanpaman. Kaya sinabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. At dito po sa John chapter 9 verse 5, I am the light of the world. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. I am the light of the world. Ang mundong ito ay madilim dahil ang naghahari dito ay si Satanas. Kaya ang mundong ito ay nasa kadiliman. Subalit si Jesus Christ, sasabihin dito, ako ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang ilaw at yung ilaw na yan, hindi yung agad-agad aalisin niya yung kadaliman dito. Ang gusto niya, yung ilaw na yan ay maghari mismo sa atin. Ay sa atin, yung ilaw na yon. Kaya tayo ngayon ay meron na ning ilaw ng Panginoon. We are the light of this world. Kaya yung ilaw na yan, nasa sa atin na. Kaya lang, andito pa rin tayo sa teritoryo ng kadiliman. Kaya hindi pa rin nawawala yung problema pagsubok, tukso sa buhay. Dahil nandirito pa tayo sa teritoryo ng kaaway. Pero, praise God, ang mabuti doon, meron na tayong liwanag
ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Praise God. Yan po ang biyaya ng ating pong Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Then, next, 7 po ito. John chapter 10, verse 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinararaanan ng mga tupa. I am the door. Ako ang pintuan. No? Siya ang pintuan. Kaya nung tayo po'y pumasok doon sa kanyang kalooban, pumasok tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po doon sa magpapagawa tayo ng pintuan dyan at kapag pumasok kayo dito, ligtas na kayo. Hindi po ganon. Kundi siya ang pintuan. Nung tayo po'y pumasok doon sa pintuan, hinayaan natin, buhay natin na pumasok sa kalooban ng Panginoon, tayo po ngayon ay naging tunay na mga tupa ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Then next, John chapter 10 verse 36. Ako'y pinili at sinugo ng Ama, paano ninyo gayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sinabi kong ako ang anak ng Diyos. I am the Son of God. Ako ay ang anak ng Diyos. Hindi siya ulit makapaniwala na sinasabi ng Panginoon na siya ay ang anak ng Diyos. Dahil anak lang siya ni Maria at saka ni Joseph, ang akala nila. Pero hindi nila alam na sinugo ang ating Panginoon sa Kristo sa kaliligtas ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya sinabi niya, I am the Son of God. John 14:6. John 14:6. I am, ayan, nakalagay din na, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Alam niyo po yung John 14:6, hindi po diyan tinuturo na kapag ikaw ay sa Panginoon, ligtas ka na. Hindi po yun. Ang tinuturo po diyan ay, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hindi ka magkakaroon ng relationship sa Father kapag hindi dahil kay Jesus Christ. Relationship po ang tinuturo po diyan. Hindi po ang kaligtasan. Bagamat, ano din, pero ang pinakabuod po niyan, yung relationship sa Panginoon. Kasi nawala nga po yung relationship ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Pero nang dahil kay Jesus Christ, nagkaroon muli ng relationship ang tao sa Ama, sa Diyos. Kaya may tinuro ang Panginoon, kapag kayo nanalangin, sasabihin ninyo, Ama ko. Kasi dati, kapag nanalangin ang mga tao nun sa Old Testament, ay sinasabi nyo, yes, you are the God of Abraham, of Isaac, of God ng aming mga ninuno. Ganon lagi ang kanilang panalangin. At sa atin ngayon, huwag na natin gayahin yon. Lagi na lang natin sasabihin, Ama ko. Kasi nagkaroon na tayo ng ngayon ng relasyon sa Ama nang dahil kay Jesus Christ. Amen? Kaya lagi natin, Father, Ama ko, maraming salamat in Jesus' name. Amen. Ayan. Then, John chapter 15 verse 1. Ako, sabi naman, ako na naman. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang taga-pag-alaga. I am the vine and we are the branches. Ayan. Kaya may 7 po siyang sinabi dyan. Actually, 7 lang po yan. Pero kapag pinag-aralan natin talaga yung pangalan ng ating Panginoon sa Kristo mula Genesis hanggang sa Revelation, meron pong ginagawa ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Amen. Praise God. So yun po, ang 6 pong yun. Then, how His name exalted. Paano po ba naitanghal ang kanyang pangalan o naitaas ang kanyang pangalan? Number 1 po ay na-prophesied po ito. Prophesied. Prophesied. Wala na pong Z. Prophesied. 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 Tama ba? Prophesied. Prophesied. Ang sabi po, prophesied. Ayan. Pinapreside po ito na hinulaan, sinabi, binanggit. Ang hula po, ibang hula dito sa Bible, iba po yung manghula sa Quiapo. Iba po yun. Ang hula po dito sa Bible, ito po ay talagang totoo. Amen? Hallelujah. Yung ngayon sinabi ay nangyayari.
Kaya itong Isaiah chapter 9 verse 6, yung ano natin kanina, yung sa scripture reading, yun po ay matagal na hinula na mayroong ipapanganak. Ang sabi rito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahanga-hangang tagapayo, wonderful, counselor, makapangyarihang Diyos, the mighty God, walang hanggang Ama, everlasting Father, the Prince of Peace. At walang iba po yan na sinabi dyan ay kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At natupad yung hula na yan. Kaya lang napakatagal na panahon. Alam niyo po mga pangako ng Diyos, minsan po ay matagal matanggap. Oo, kaya sa atin po, kapag tayo po'y merong dinidesire sa ating mga puso na parang matagal, kailan ka ba nag-pray? Last week? Tapos no, Lord, 1 week na, bakit wala pa rin? Lord, 2 weeks na, wala pa rin. Lord, 1 month na. Lord, 5 years na, wala pa rin. Totoo ka ba? Yan, di ba? Pero yung pangako na yan, matagal, ilang taon, ilang dekada. Pero natupad. Amen. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, amen, huwag tayong mainip, magpatuloy tayong maglilingkod sa Panginoon at yung mga pangako niya, tutuparin yan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Lord, lagpas na ako ng kalendaryo. Kung lumagpas, okay. Baka tinatawag ka ng Panginoon na magiging single lang talaga. Praise God. Hallelujah. Kaya makita mo yung ibang mga nababalo, mga nabubiyuda, nabubiyudo. Sabihin, ba't hindi ka pa nag-asawa muli? Ayoko na. Kaya, praise God. Kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin, praise God, ang matupad, masunod sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God. Hallelujah. So yun po ang pangako po ng ating Panginoon. Nakalagay po dyan, He is the Prince of Peace. Kapangyarihan ay nasa Kanya. Ano bang sabi doon? Ang sabi dyan, tatawagin kahanga-hang, wonderful, counselor, mighty God. Amen? The everlasting Father. Kaya kung ikaw ay parang walang ama, meron ako minsan na may dinedicate akong bata, sanggol, hindi ko alam yung ninang pala, yung ninang, hindi niya alam kung sino yung tatay niya. Kasi iniwan lang siya doon sa nag-alaga sa kanya, yung tita niya, o lola na yata. No? Sabi ko, ang mahalaga, hindi mahalaga kung basta tayo isinilang. Ang mahalaga, isinilang tayo at mayroong purpose ang Panginoon sa atin. Kaya pala iyak yung hindi yung nanay ng bata yung ninang ang umiiyak kasi yung pala, yun ang kanyang buhay. Hindi niya alam kung sino ang kanyang tatay. Pero praise God, He is the Father of the fatherless. Amen. Everlasting Father. Sabi doon, siya ang walang hanggang Ama po natin. Amen. Kahit anuman ngayon ang ating mga pinanggalingan, ang mahalaga, merong tayong tunay na Ama. At ang ating tunay na Ama ay ang ating pong Panginoon. Amen. At wala na tayo, dapat hindi tayo malulungkot. Huwag na nating isipin ng mga nakaraan. Isipin natin ngayon kung paano kikilos ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Then, ano pa? How His name exalted. Humility. Sa kanyang pagpakumbaba. Ang Panginoon po, Diyos na nagkatawang tao, pero siya po ay nagpakumbaba. Hindi niya pinairal ang kanyang, ano pong kabaligtaran ng humbleness? Kalaban. Ano po yung kalaban ng yabang? Yabang pala. Akala ko love Yung yabang, yung pride. Yun po ang pride. Talaga yung pride po ay kalaban po yan ng humility o humbleness. At napag-aralan po natin dito last time na ang author ng pride si Satan. Dahil dati siyang si Lucifer, pero umiral ang kanyang pride, gusto niyang alagpasan
ang ating pong Panginoon. Nagkaroon po siya ng pride sa kanyang sarili. Amen? Kaya si Jesus Christ po ay, siya po itinaas dahil sa kanyang humility, sa kanyang humbleness, sa kanyang pong pagpakumbaba, amen, sa kanyang sarili. So, yun po sa atin din pong kanginang scripture reading. Doon po sa book of Philippians chapter 2, verse 8 hanggang 11. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Kaya ito po yung dapat sa atin. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Amen. Nagpakumbaba. Minsan ano na nga minsan ayaw pa magpakumbaba. Oo. Mali na nga, ayaw pa rin magpakumbaba. Dapat magpakumbaba. Si Jesus Christ, tama Walang mali sa kanya, pero nagpakumbaba pa rin siya. Sa buhay natin kapag mali, aminin natin, magpakumbaba tayo. At naging masunurin hanggang kamatayan. Maging masunurin. Maging masunurin lang ba tayo pag yumaman na tayo? Hindi. Kundi hanggang kamatayan. Meron o wala, maging masunurin tayo sa paglilingkod. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Then, 9. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Bakit siya itinaas? Bakit siya itinaas? Dahil siya ay nagpakumbaba. Kaya nga, totoo yung kasabihan diyan sa Bible Ang sino mang nagpakumbaba ay siyang itinataas ng ating pong Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, maraming salamat at ikaw ay humble. Wag hambog, ha? Humble. Sa Ilonggo kasi hambog. Mayabang. Humble. Amen. Prapakan po natin ang Panginoon. Amen. Kaya sabi dito, ang tendency, itataas niya tayo. Kasi nagpapakumbaba na nga tayo. Okay? Okay. Ang tendency, itataas tayo ng ating pong Panginoon. Verse 10. At dahil dito, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Jesus Christ, Jesus is the Lord over the Philippines. Parang JL lang tayo, no? Siya po ang ating pong Panginoon. Amen? Ating pong Panginoong Jesucristo. So yun po. Hallelujah. Kaya siya po ay itinaas. Okay, sa ating pong conclusion, sa John chapter 14, verse 12 to 14, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng ginagawa ko. Sino naniniwala na kaya natin gawin ang ginawa ng Panginoon? Kapag tayo po'y nananalig sa Kanya. Ano ba yung ginawa ng Panginoon? Minsan naisip ko, ano bang ginawa ng Lord? Ang dami niyang pinagaling. Ba't ako? 10 ang pinag-pray ko, 9 namatay, yung isa buhay. Ano ba yun? Ang ibig sabihin po dito, yung magagawa po natin, yung magagawa ang ginawa ng Panginoon magagawa po natin kapag hinayaan natin sa buhay natin si Jesus Christ. Magagawa natin yung kanyang ginawa. Ano yung ginawa niya? Number 1, nagpakumbaba. Karakter po ang ibig sabihin po dito. Kasi kapag karakter ng Panginoon ang hinayaan natin sa buhay natin, yung mga pinagpipray, yung mga miracle na yan, susunod na lang yan. Oo. Kasi marami nagpipray, hindi naman humble di ba? So, ganoon. Kaya ang ibig sabihin po nito, yung character ng ating Panginoon Jesucristo, hayaan natin sa buhay po natin. At susunod po yung mga himala po sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Susunod yung mga blessing, financial, material, etc. Pagkakaloob po sa atin ng Panginoon. At makagawa ng mga ginagawa ko at higit pa sa kaysa rito. Sinabi po yan ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat, babalik ako sa Ama. 13. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama
sa pamamagitan ng Ama. Upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Ama. 14, John 14:14. At hihiling kayo ng anumang sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Amen. Hallelujah. Hiling tayo. Amen. Sa pangalan po ng Panginoon, ito po'y kanyang gagawin. Amen. At sa kalooban po ng Panginoon. Baka po ang ating mga hinihiling, hindi po sa kalooban ng Panginoon. Pwede din po natin gagawin yan, kaya lang, meron pong sa huli, baka tayo po'y magsisisi. Amen. Hayaan lang natin yung talagang perfect will ng Panginoon ang matupad sa ating pong mga buhay. Amen? Praise God. Huwag tayong maging katulad ni Sarai. Di ba? Si Sarah, pinangakuan ng Panginoon na magkaanak. Pero sabi niya, ang tanda na namin. Opposed na kami. At hindi na ako pwedeng manganak. So, gumawa siya ng paraan. Paraan ng makatao. At natupad din naman kasi paraan nila yun. Tandaan natin to, yung paraan natin, hindi tayo pipigilan ng Diyos. Kasi narinig ko kayo na doon sa, natin sa turo pala ni Pastor Alice na kung ano yung choice natin. Kahit tayo born again kung anong choice mo, hindi tayo pipigilin ng Panginoon. Kung ang choice mo ay sa ikapapamahamak mo, hindi ka pipigilan ng Panginoon. Gagawa siya ng paraan. Pero minsan, matigas pa rin ang ulo ng tao. Kaya yun po. Kaya yung choice natin, kahit na born again na tayo, hindi pa rin po yan sinasaklawan ng Panginoon. Pero ang nais niya, kapag kalooban ng Panginoon at tayo nagpipray in Jesus' name, ito po ay matutupad sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ko lang po naisulat dyan, pero sabi po rito, He will stay true to His words. He is our backup, like looking for a job. To back up in our prayers, we need Jesus. Parang isang tao, naghahanap ng trabaho, at sa kanya paghanap ng trabaho, ay, ito pala ang kakilala ko. Baka pwede mo akong i-back up. Kakilala. Naghanap ka ngayon ng back up, kasi itong back up na yan, malakas doon sa company na iyong gustong pasukan. Kinausap mo, usap ko. Parang nakaka-relay yata ako dito. O ganoon. So, nung namakausap, praise God. Hindi na dumaan sa maraming interview. Tanggap na agad. Hallelujah. Bakit? Malakas yung backer niya. Malakas yung backer. Sa ating mga buhay, napakalakas ng backer natin. Ang backer natin ay ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sabi niya, anuman ang hilingin mo sa pangalan ko ay ibibigay ko sa inyo. Napakalakas po ng ating mga backer. Amen? Hallelujah. Yun po ang blessing po natin. Yun po ang sinasabi dito. Amen. Ano ngayon ang gusto mo? Strength? Mahina? Mahina ka ba? Nangihina ka ba? Amen. Hallelujah. Ano ang gusto mo? Kalakasan? May backer tayo. Ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Amen. Tanggapin mo na ngayon. Amen. Ang kalakasan na yan. Hallelujah. Kaya kayo na pala sa praise and worship. Hallelujah. Tanggap ko na kaagad kayo na yung kalakasan. Amen. Kahit ako nanghihina din. Kaya kayo na, aga ko kasi nagising Kaya parang nasanay na ako na kapag dati kasi pag may trabaho ko, alas 5 gising na, kinakailangan kahit na tatrabaho ka. Ngayon pag alas 5, nagigising ako, wala pala akong trabaho. Another extension. Tulog. Pero pagdating ng linggo, kaya na kailangan, amen, yung ating pong alarm clock, cellphone. Kaya na kailangan, alas 5, tutunog na yan. Kaya dapat Sabado pa lang ay matulog ng maaga upang gumising ng maaga dahil merong pagsamba. Amen. Hallelujah. So yun po, no? Hallelujah. So yun po ang, kung ano man ang gusto natin ngayon, mahina, parang walang power. Amen. Merong kapangyarihan. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. At bibigyan tayo ng kalakasan ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, palapakan natin ang Panginoon.
Siya lang talaga ang kalakasan natin. Napupunan nyo ba? Napupunan nyo na kapag kayo po ay wala sa gawain ng Panginoon, para bang lagi tayong nangihina. Di ba? Pero kapag nandun ka na sa gawain ng Panginoon, nandun ka na. Nandun ka na. Praise God. Ito nga lang Sunday. Mga parang sasabihin mo, parang umulan kagabi, parang naninibago yung katawan ko. Pero kapag ka napilit mo, nandirito ka, mamayang konti, hallelujah, lumalakas tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Dahil nandun ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. At kapag nandyan ang presensya ng Panginoon, mayroong kalayaan. Pinapalaya tayo sa kabigatan, pinapalaya tayo sa mga problema, sa mga pagsubok. Nagkakaroon tayo ng malakas, strong faith tayong muli. Bakit? Faith comes by hearing and by hearing by the words of God. Sa pamamagitan lang ng salita ng Diyos, ang ating pong pananampalataya ay lumalakas. Amen? Kaya lagi nating huwag kakalimutan. Hallelujah ang pagdadalo sa mga gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga may kanta natin, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kung ayaw ninyo, ako na lamang. Meron pang ganyan eh. English muna tapos tinagalog. Kung ayaw ninyo, ako na lamang. Kung ayaw ninyo, ako na lamang. Praise God. Pero kung ayaw ninyo, hindi, tayo na lamang. Amen, magpatuloy tayo. Amen, hallelujah. Praise God. Amen, huwag tayo padaya sa kaway. Hallelujah. Lahat po yan. Huwag tayo padaya sa kaway. Kaya nga ang nais ng Panginoon, bawat isa sa atin po ay maging open. Open tayo sa bawat isa. Kapag mayroon pong question mark, huwag kayong mag-atubiling magtanong. Amen? Kasi kung hindi ka magtatanong, ano mangyari? Maliligaw. Tama. Maliligaw ka pag hindi ka nagtanong, saan pa ito? Wala kang ways. Wala kang ways. Tapos, patakbo ka lang ng patakbo, nakamotor ka. Maliligaw ka kung hindi ka magtatanong. Totoo po yan. Sa buhay natin, ganyan din. Maging open ang bawat isa sa atin. Kung merong hinanakit sa bawat isa, maging open. Hindi po masama yung mag-open tayo. Kasi mas mahirap minsan, hindi tayo nag-open, hindi natin alam ang tunay na istorya. Amen. Lalo ng mga negative na papasok sa isipan natin. Napakahalaga po kasi yung share the good news. Kaya ang sabi sa Bible, share the good news, not the bad news. Kasi pag bad news ang narinig mo at hindi ka nagtanong, pati ikaw, bad din ang iyong matatanggap. Pati ikaw, imbis na lumakas, ay manghihina ka. Kasi negative yan eh. Yung nababalitaan natin. Kaya sa buhay naman natin, mga kapatid, kailan i-share natin ng good news. Hindi bad news. Kasi kung good news, sa Panginoon yan. Pero pag bad news, hindi sa Panginoon yan. Kasi yun lang ang tinuturo niya sa atin eh. Na mag-share tayo ng good news. Para sa ikalalakas ng bawat isa sa atin. Para sa magkaroon tayo ng kapangyarihan patuloy sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. So yan po ang napakahalaga at yan po ang kahalagahan dito sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. At kapag meron po tayong pag-aalinlangan, hindi tayo makapagsalita, hindi tayo makapag-question, tanungin natin ang Panginoon. At siya mismo ang magtuturo sa atin kung anong dapat nating gagawin. Kasi, amen, kung ang tao ay makapagtuturo ng tama, mas tama ang ituturo ng Panginoon sa atin. Amen. Buhay ang ating pong Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Amen. So, yan lang po ang salita po ng ating Panginoon sa umaga pong ito. What's in Jesus' name? At sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, praise God, kung ang ating hinihingi ay kalakasan lang, bibigayan ng Panginoon. Kung ating hinihingi sa Kanya ay ang kapangyarihan, ibibigayan ng Panginoon. Higit pa ang ibibigay ng ating pong Panginoon dahil ang Kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Ating pong Panginoon sa Kristo. Amen? Bago po tayo siguro manalangin,
Napakaganda yung awitin kanina, yung How Great is Our God. Hallelujah. Sa ating pong pagtatapos, awitin po natin yung How Great is Our God. He has the name above every name. At habang naawit po natin yan, awitin natin, anuman yung problema natin. Pangalan yan eh. Anuman yung pagsubok na meron tayo, pangalan po yan. Ano po ba yung mga negative na mga bagay na pumapasok sa isipan natin at maging minsan nakaka-penetrate na doon sa ating po mga pamilya, sa ating po mga sarili, pangalan po yan. Yan po lahat ay luluhod. Hallelujah. Lalayas, aalis sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Amen. Lahat po tayo, amen. Ganun po tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Lahat ng tao, mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Lalo na tayo mga Kristiyano, ng favor ng Panginoon, hallelujah, ay sumasa atin. Hallelujah. Thunder of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Tayo po tumayo, please. Let us worship the Lord. and darkness tries To hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God? Sing with me, How great is our God? And all will see how great is our God. Age to age He stands. Yes, He's the great I am. and time is here. Amen. Hallelujah. Since beginning And the end. Yes, He is the beginning and the end. and the end. There's nothing impossible unto Him. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how
greatly to be praised, O Lord God. Oh, you have that name above all names. Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Taas po natin ang mga kamay sa Panginoon. As what we have heard, as what we have sung, Jesus has the name above all names. If you need strength right now, just receive it. Receive it. Shikarabahana. Receive it right now. Yes, hallelujah. He is our strength in times of our weaknesses. Yes, hallelujah. Just receive it right now. Oh, hallelujah. Lord God, we need your strength. We need your strength. Allow these, O Lord God, to receive right now upon the lives of your people. Oh, hallelujah, hallelujah. Even if you need the power of the living God right now. Oh, hallelujah. The power to overcome the lies of the devil. To overcome our problems. The power of the living God right now. Just receive it. Receive it. The power to remove our sickness and diseases. To remove the financial bankruptcy. Oh, receive it right now in the name of Jesus. Oh, hallelujah. We stand upon your words, O Lord God. It is not by might, nor by our own power, but it is your Spirit, O Lord God, that we can do all things through Christ who strengthen us. Lord, minsan sa mga problema, sa mga pagsubok, at we encounter, O Lord God, we don't know how we should do, Lord God. Hindi namin alam ang gagawin namin. But we just want to thank you, O Lord God, that you are the same yesterday, today, and forever. You are the great I am from generation to generation. And we believe what you can do in our future because you hold our future, Lord God. Even in our ministry, Lord God. Even in this church, Lord God. Our churches, Lord God. Hindi namin alam, Panginoon, ang future. But we just want to thank you that you hold our future. Pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Even, O Lord God, the leadership of this church. At alam ko, Panginoon, magre-raise up ka pa ng maraming leaders, O Lord God, sa church mo ito, na magpapagamit sa iyo, Panginoon, O Lord God. Tao sa puso, may katotohanan, O Lord God. Ikaw ang nakakakilala, ikaw ang nakakaalam. Right now, O God, speak. Speak to that daughters of yours, sons of yours, O Lord God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Bigyan mo ng katatagan, ng wisdom na nagmumula sa iyo, Lord God. Hallelujah, maging ang anumang kabigatan problema sa aming mga tahanan, sa aming mga sarili, pangangailangan, ikaw nakakalam mo, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. Pinagkakatiwala namin sa iyo lahat, Lord God. We believe in that name
We believe in your sweetest name. We believe in your great name, Jesus. Hallelujah. Kung paano mo ipinagkaloob ang iyong bugtong na anak, Panginoon, O Lord God, how much more our needs, O God. You will supply all the needs of your people. Right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Great is our God. You have that great name, Jesus. You are worthy of our praise. You are worthy of our praise. Name above all names. You are worthy. You are worthy of all praise. And my heart. And my heart will sing. Come on, sing it to the Lord. Great Great is the Lord. our God. Great is the Lord. Hallelujah. Name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above every name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. Jesus In Christ. my heart will sing how great He's greater than our is problems. our Greater than everything. What can I God. say? Hallelujah. How great, how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And all will see how great, What can I say? how great Hallelujah. Sing it. Sing it. is Hallelujah. our God. How great, Oh, oh. how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Receive. Receive the strength. Hallelujah. Receive the power. Yes, Jesus. Receive the We love, bless the your joy name, of the Lord. Lord. Hallelujah. Receive it right now in the name of Yes, Jesus. Jesus, you are worthy of our Hallelujah. praise. Hallelujah. 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 Great are you, Lord God. Yes, Jesus. Woo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. By faith, we receive the strength. We receive the power. We receive the healing. We receive the joy. We receive, Lord God, the fullness of our Lord Jesus Christ in our lives. Thank you, Lord God. Hallelujah. To you be all the glory, all the honor, all thanksgiving in the most precious name of our Lord Jesus Christ. And everybody will shout, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to Amen. God. God bless po everyone. Ano po tayo makaupo?
Asensya na po, talagang hindi mapigilan. Hallelujah. Ang kabutihan ng ating pong Panginoon. Woo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming po salamat, Pastor Alex, sa napakagandang mensahe. In Jesus' name, we have power and strength to overcome lahat ng ating mga problema. Sinabi po sa 2 Corinthians 9, verse 6, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti. At ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. 7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kusang loob. Note po, sinabi, mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kusang loob. So, purihin po ang Diyos. Sinabi din niya sa Matthew 6:33 na magbigay kayo at kayo bibigyan, siksikliglig at umaapaw at ito po ibabalik sa inyo ng kasaganahan ng Panginoon. Kaya po, katulad nito, na natataon tayo sa ating paglilipat ng ating church, kailangan po natin ang ating mga kaperahan, especially po yung ating mga pledge, maging tapat po tayo sa Panginoon. Sa nalalapit nating pag-alis dito sa Tayuman, alam nating i-guide tayo ng Panginoon at patuloy na sasamahan niya tayo. Kahit konti lang tayo, alam natin na kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming pong salamat sa inyo sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Pinagkaloob mo na sa amin ang power and strength to overcome all our problems, Panginoon. Ikaw po ang aming dakilang Diyos. At salamat po sa walang hanggang pag-ibig ninyo sa amin, Panginoon. Sa pagpo-provide nyo ng mga pangangailangan ng bawat isa, sa pagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman, kapayapaan over sa kaguluhan. Nahihirapan ka ba o nabibigitan? Bibigyan ka ng Lord ng kapahingahan. At humility over pride, binabago niya tayo araw-araw sa ating buhay. At sapat ang kanyang pagpapala, laging bago tuwing umaga. At nagpapakumbaba, katulad po ng Panginoon, nagpakumbaba siya hanggang kamatayan sa krus. Kaya po, purihin po ang Panginoon. At binibigyan din tayo ng kalakasan over sa kahinaan natin. Kaya po pinapahayag namin na ikaw ang aming Diyos, maging tapat tayo pagkat ang Diyos ay tapat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. In Jesus' name we pray, amen. Magbigay po tayo para sa ating Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan dapat lagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumaapaw. Sapat na at higit pa.